May mga pagkain talagang hanap-hanapin mo yung hindi mo makakalimutan kahit nasaan ka na. Yung mga pagkain nga dati kinukuha mo lang sa garden, yung isda na nahuli mo tuwing nangingisda ka, pero ngayon iba na yung sitwasyon, iba na yung panahon. Kailangan mo na maglabas ng pira para makain mo. Pati yung style ng pagluluto, iba na rin. Hindi na rin kagaya dati, yan native na native talaga yung pag-iihaw mo. Yung tipo dati na pagkatapos mo mag-ihaw, may mga bagol-bagol pa kasama yung isda at saka yung ibang bagay na inihaw mo. Ito talaga yung mga pagkain din na gusto ko, yung simple lang na pagkaluto, yung iihawin mo lang tapos yung nilalagay mo sa isda, asin lang. Tapos naman itong inihaw na talong, gusto ko rin to. Kaya lang hindi ko talaga to makikita sa may mga karinderya. Kasi nilagang talong kasi yung ginagawa nila, hindi yung inihaw na talong. Kasi medyo matrabaho kasi talaga yung inihaw na talong. Kaya talaga ngayon, nag-iihaw talaga ako. Maaga talaga akong pumunta sa palengke at bumili talaga ako ng isda at saka talong. Yung isda naman dito, hindi naman ganong kamahalan. Tama lang naman yung presyo. Tapos yung mga talong din, sakto lang din yung presyo. Tapos inihaw ko na. Dahil nga sa pagmamadali ko, medyo mainit pa itong talong. Binabalatan ko na. Ito lang talaga yung isa sa mahirap nito kasi pag nagbabalat ka ng mainit pa, nakikita mo naman may mga usok-usok pa. Kaya medyo mainit pa talaga. Para naman nalalaman mo yung talong na luto na pipisilin mo lang yun. Pag malambot na yung talong, ibig sabihin nun, luto na yun siya. At ito na nga, natapos ko ng balatan yung talong at saka ito na yung resulta ng binalatan ko nga talong. Tapos ito naman yung inihaw ko na isda. Tapos nakita nyo, pag nag-ihaw ako ng isda, sinusugatan ko talaga yun sa may gitna para mas mabilis siyang naluluto. Tapos nilalagyan ko rin siya ng asin doon sa gitna para pag yung asin, nami-melt yung asin, pumapasok siya sa loob, nalalasahan mo pa rin yung lasang asin at medyo maalat-alat siya kunti pag kinakain mo siya. Kasi mas masarap din talaga yung may lasa yung isda. Tapos ito na talaga yung pinaka-importante at mahalaga sa lahat. Yung salad na talong ko. Siyempre, ito na yung mga ingredient na ilalagay ko. Yung ilalagay kong ingredient, simple lang yan. Luya, kamatis, sibuyas, at saka sili. At syempre yung bagoong hindi talaga yun mawawala. Yun yung nagpapalasa eh. Pero gusto ko naman yung hindi masyadong maalat. Kaya hindi ko naman ganong dinambihan yung bagoong. Tapos nilalagyan ko siya ng suka. Tapos syempre nilagyan ko pa rin ng limon. Para talagang umaasim siya at hindi talaga siya medyo maalat na maalat. Kasi mas hindi rin siya masarap pag maalat na maalat talaga. Minsan nga nilalagyan nila to ng mga bitsin or ano pampawala sa alat. Para hindi talaga yung alat talaga yung nalalasahan mo. Tapos yan, hinahalo-halo ko lang. Habang hinahalo-halo ko nga to, parang ang sarap na talagang kumain. Naaamoy ko na talaga yung salad na talong. Kasi mas mabango talaga yung salad na talong pag inihaw yung talong mo. Kasi mas malayo talaga yung pinakuluang talong. Kasi yung pag inihaw mo yung talong, mabango na, talagang nakakatakam kakainin. Tapos ito na yun siya pagkatapos. And syempre wala na yung mga design. Tapos ito naman yung isda. So parang partner na partner talaga to siya. Itong maalat tapos yung isda.